Marahil mga kapatid ay nabalitaan nyo na yung pagpanaw ng isa sa mga mabuting pastol o mabuting katiwala ng Panginoon sa isang iglesia sa USA na si John MacArthur. At ang nakakatuwa dito ay binabasa ko yung kanyang isa sa unang libro na natanggap ko nung tayo ay reforming at ito ay regalo sa akin ni Pastor Ier, yung Alone with God. At nung matapos kong basahin dahil ako ay gumagawa ng lecture sa Sunday School, nakita ko yung balita na siya ay pumanaw na. So, ano ba yun? Parang premonition ba yun? Na-connected kami, na nagkakaisa ang aming isipan. Hindi ganun ang ating tingin sa bagay na iyon. Ang ating tingin doon ay tayo ay pinagkaisa sa isang katawan ni Kristo. Tayo ay binuklod sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, katulad ng ating passage ngayong umaga. So, natapos na natin yung discourse after Rome. Tayo ay dadako na doon sa panalangin ng Panginoon bago dumating yung oras ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Ngunit, huwag nating tanggalin yung ating kaisipan na itong panalangin ng ating Panginoon ay connected pa rin doon sa kanyang discourse sa kanyang mga disciples doon sa chapter 14 to verse 16. Hindi natin sinama yung chapter 13, bagamat ito ay discourse din kasama sa apero, pero present pa doon yung hindi kabilang sa fold ng shepherd na si Kristo, which is si Judas na hindi kabilang dito. So makikita natin na ito ay kabilang pa din dahil yung kanyang mga dinispense na truth sa kanyang mga disciple ay included o na-summarize or concluded dito sa kanyang panalangin sa kanyang Ama para sa kanyang glorification. So maraming title ang dinidikit dito, the Lord's Prayer, Jesus Christ, High Priestly Prayer. Ngunit nakakatakot sa pag-aaral dito sa prayer ng ating Panginoon, nakakatakot na bigyan siya ng title na hindi sasapat para sa kanyang sa kalwalhatian ng prayer na ito. Kaya ang ating tinitle dito sa buong series natin sa chapter 17 is Jesus Christ Prayer or the Prayer of Jesus Christ. Yung pinakasimple na nagpapaliwanag na si Kristo ay nanalangin sa kanyang Ama bago siya ay pumunta sa kanyang exaltation. Gayon din mga kapatid, maraming gayon din mga kapatid na itong muli mga kapatid yung chapter 14 to 16 ay connected sa prayer ni Kristo. Makikita natin yung main theme ng chapter 17 ay yung obedience ni Kristo sa kanyang Ama at yung kanyang glorification sa pamamagitan ng kanyang death at resurrection. Sa pamamagitan ng cross at siya ay muling mabubuhay at ang kanyang glory ang magre-reveal ng glory din ng kanyang Ama. At makikita natin yun sa chapter 14 to chapter 16. At in-include din dito yung appointment ng Diyos sa mga disipulo ni Kristo para sa kanilang misyon sa mundo na ipalaganap ang mabuting balita at ebanghelyo ni Kristo. Makikita natin yan sa mga susunod na talata na ating pag-aaralan. At makikita rin natin dito yung unity ng bawat believer sa panahon ni Kristo, sa mga susunod na panahon at even doon sa atin ay rooted doon sa unity ni Kristo sa kanyang anak. So, makikita natin na yung mga pinakita ni Kristo na katotohanan sa salita ng Diyos sa chapter 14 to 16 ay kanya din idinulog sa panalangin na magampanan sa pamamagitan, magampanan niya at gayon din maibigay at mailapat sa buong
buhay ng mga taong hinirang ng Diyos para sa kaligtasan kay Kristo. At meron din mga kapatid na division at malicious accusation dito sa chapter 17 ng John. Ibang mga nag-a-accuse dito sa chapter 17 na hindi talaga daw hindi daw talaga kasama ang chapter 17 sa Gospel of John. Iba ay nagsasabi na ang synoptic ay in chorus or in unison doon sa account ng prayer ng Lord bago ang pag-aresto sa Kanya. Na yung prayer ng Panginoon ay na ito sa chapter 17 ay iniisip nila sa ibang event na pinanalangin ni Kristo at inilagay lamang ni John doon sa event na kung saan bago arestuhin ng Panginoon upang magkaroon siya ng other version ng pananalangin ng Panginoon bago siya arestuhin. At ina-argue ng nila na ang synoptic, ang Matthew, Mark, Luke ay nagpapakita na ang passion na hindi talaga ito kasama doon sa lugar. At yung synoptics, mga kapatid, ay nagpapakita ng panalangin ni Kristo sa Gethsemane bago siya arestuhin ng obedience ng anak at merong evidence ng agony. Ano yung makikita natin dun sa record ng synoptics? Si Christ ay nanalangin, lumuha, at tumulo ang kanyang mga pawis, naghalo na ang kanyang luha, ang kanyang pawis, at pumatak yung kanyang mga dugo. May agony, may pain doon sa synoptics. Ngunit dito ay sinasabi nila na bagamat merong obedience sa kalooban ng Ama sa buhay ni Kristo, yung kanyang panalangin, pero absent yung sense ng agony sa panalangin ni Kristo. Ang pwedeng isagot natin dyan ng mga mananampalataya at naniniwala sa kabuuan ng salita ng Diyos na sa evidence ng obedience ni Kristo at sa kanyang pag-ibig sa kanyang Ama, ibinigay ang account ng panalangin ng Panginoon na ito. Hindi magagawa ng Diyos na hayaan na mailagay ito kung hindi talaga ito yung kanyang panalangin. At kilala natin ang ating Panginoon na hindi siya idle, na maghihintay lamang ng kanyang arrest after niyang manalangin ng isang panalangin. Marahil yung in-account ni Matthew, Mark at Luke ay isa sa mga panalangin ni Kristo. At ang in-account naman ni John ay isa sa mga panalangin ni Kristo ng gabing iyon na siya ay arestuhin. Napaka-unfaithful na isipin na si John ay nag-put ng words sa bibig ng ating Panginoon at mag-manipulate ng event para sa favorable na mensahe na gusto niyang iparating. Naniniwala tayo na ang Scripture is God-breathed. Hindi siya device ng tao. Tingnan ng Diyos. Kaya naman, ang ating sagot dito ay parehas silang panalangin ng ating Panginoon sa gabi na ito. At lahat ng faithful sa salita ng Diyos at sa kanyang persona ay ituturing ang account ng John at ng synoptic na ito ay totoo, tatanggapin ng may respeto at bigyan ng kaligayahan sa kanilang puso. At ang ating preaching plan, mga kapatid, dito sa chapter 17 ay napakasimple lamang. Verse 1 to 5, ito yung ating preaching ngayon. Jesus prayed for His glorification. Jesus prayed for His disciple. Jesus prayed for the sanctification of His disciple. Verse 17 to 19. Jesus prayed for the elect of God in all ages. Verse 20 to verse 23. Jesus prayed for the perfection of unity of His body. Verse 24 to 26. But pinaplano ko na magkaroon ng isa pang preaching dito sa 1 to 5 concerning yung verse 3.
Lord willing, kung ito ay paipulot ng ating Panginoon. At para mas maintindihan natin yung glorification ni Kristo, kung bakit na inakas ito, ano yung kinalaman nito sa ating buhay, ating pag-aralan ng kanyang panalangin. So sa kanyang panalangin, makikita natin na lifted up his eyes, o tumingin siya sa kalangitan, isang itong pagpapakita ng gesture na siya ay may reverence sa Panginoon. Sabi ni John Calvin dito, siya ay tumingin, ay marapat lamang na tumingin siya dahil sa kalangitan, dahil wala siyang kasalanan, at marapat lamang na sa panalangin tayo ay yumuko dahil sa ating humility, dahil tayo ay puno ng kasalanan at binigyan lamang ng grasya sa pamamagitan ni Kristo. Makikita natin yung familiarity ni Kristo sa kanyang Ama, kung paano niya i-address yung kanyang Ama. Ang address niya sa kanyang Ama is Father. And doon sa verse 11 at doon sa verse 25, he calls his Father, Holy Father, and Righteous Father. So, pinapakita dito yung familiarity at yung intimate relationship ng anak. Familiarity speaks about his full knowledge about his Father, that God is holy and righteous. Kaya naman, siya ay tunay na anak ng Diyos. Siya ay parte ng, o siya ay kabilang sa tatlong persona sa Trinidad. He addressed God that He is His Father. In-address niya ang kanyang Ama na parang natunay ng Ama, at kinilala niya ang attributes o yung kanyang katangian sa kanyang panalangin. Ang kanyang panalangin ay para doon sa kanyang kamatayan na darating. Makita natin, the hour has come, sabi na doon sa kanyang unang salita. Speaks about His death and His exaltation and resurrection. Pagka sinabi natin yung death, it means exaltation, because in the cross we see the fullness of God, His grace, His mercy, and the filthiness of sin that He paid in full. The hour has come, sabi ng ating Panginoon, dumating yung oras ng culmination ng iyong biyaya at pagbabayad ng kasalanan ng Kristo sa atin. At ito yung kanyang pinapanalangin, yung araw na ito. Na dito sa araw na ito, sa verse 1, sabi na, glorify the Son so that I may glorify you. So medyo magulo yung kaisipan na inilalagay dito. I-glorify mo ang anak para mag-glorify ka. So pag sinabi natin glory or glorify sa scripture, kadalasan ang
i-perfect ng Panginoon o i-glorify din ng Panginoon in His return. Kapag natapos na yung ating hour o yung ating oras dito sa lupa, meron tayong glorification kay Kristo. Affirmation na ang lahat ng hinirang ay atone na with God. So, yung pinapakita dito ng ating Panginoon sa kanyang panalangin, hinihiling niya siya ay ma-clothe with majesty upang tayo ay manampalataya sa Kanya. Upang siya ay may kakayanang magligtas at gayon din magkaroon mabuksan ang pintuan ng langit upang dalhin yung mga nasa lupa papunta sa langit. Napakagandang analogy yung nilagay dito ni John Calvin yung sa sinabi niya sa verse 4 at sa verse 5. As Christ draws heaven near sa tao sa verse 4, He also draws man to God when He rose from the dead. At nakuha niya yung kanyang glory and body. Ano yung truth na meron tayo dito na ito ay puro sa glory ng ating Panginoon? Kung ang panalangin ni Kristo ay patuloy para sa kanyang glory. He asks that He may be adored, be clothed with majesty, upang yung pananampalataya natin sa Kanya ay maging epektibo. Ang Kanyang kahilingan sa Ama ay bigyan siya ng authority na magbigay ng buhay para sa mga patay. Ito rin ay para i-sustain yung ating pananampalataya. Ito rin ay para i-sustain yung buhay na meron tayo sa Kanya. Kaya yan yung ating dalawang mensahe sa umagang ito. Kailangan natin isipin at liniin parate yung glory ni Kristo. Always remember the glory of Christ. Tignan natin o umpisahan natin ito sa katanungan na gaano natin kadalas i-meditate yung glory ni Kristo. Dahil sa question na yan, maaari tayong mag-umpisang mag-aral ng great grace ni Kristo, meditating by the glory of Christ. Na natagpuan natin kay Kristo o natagpuan natin sa ating talata na He appealed or He prayed for His Father na siya i-glorify, i-clothe ng majesty. Yun ay included ng power to save. Upang makita natin yung kakayanan ng Diyos na magligtas sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Upang hindi natin tignan na yung kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ay isang nakiyahiyang bagay. Tignan natin yung krus ni Kristo at ang kanyang muling pagkabuhay bilang isang mabuting bagay, bilang isang dakilang bagay na dumako sa ating buhay. At marahil another question na magpapop up sa atin. Kung nakikita ba natin yung resurrection, death ni Kristo na glorious. Ito ay masakit na katanungan at kinakailangan ng tapusang meditation. Hayaan nyo kung bigyan ng example kayo ng mga bagay na pwede natin isipin patungkol sa person ni Christ at sa kanyang glory. Tinitignan ba natin ang person ni Christ as our greatest aim sa buhay? Nakikita ba natin o nagkakaroon ba ng alab yung ating puso araw-araw na makilala siya? Kinukonsult ba natin ang kanyang teaching sa pagde-decide sa mga bagay-bagay? At gayon din para sa pagde-decide sa mga bagay-bagay para sa mga taong na makapaligid sa atin. At marahil sa mga katanungan na yan, maraming event na sa buhay nyo ang lalabas na wakil nakatulog ito. At I am praying na lahat tayo ay sumagot ng yes dito sa katanungan nito. Dahil kung hindi natin nakikita yung krus ni Kristo,
bilang tanaw sa mabuting Diyos, sa magandang Diyos at gayon din sa makapangyarihan ng Diyos. Ang kahalagahan ng pag-meditate ng glory ng Diyos ay parang pagkakaroon ng karunungan patungkol doon sa ating iniisip. Tignan natin yung example na ito. Kung tayo ay nagkaroon ng pagkakataon na ma-meet yung president ng Pilipinas natin o ng Pilipinas sa isang dinner. Ako ay sigurado na lahat tayo o lahat ng aspeto ng ating buhay ay maaapektuhan dahil sa invitation na ito. Maaaring meron kang mga ibang plano sa araw na na-send ng Pangulo, ika-cancel natin yung mga bagay na yun. Magiging anxious tayo kung ano yung ating susutin. Inonote natin yung mga question natin at ipapractice natin kung paano natin bibitayan yung ating mga salita ng presentable at with decency. Makita natin yung effect ng glory sa isang tao. Ngayon, balikan natin yung glory ng Christ. Ito ba ay nakaka-apekto sa ating pagkatao? Sa ating kaisipan? If yes, yung kanyang glory, ang iyong meditation sa araw-araw. Tignan mo yung gain doon sa meeting with the President. Yun ay praise lamang ng mga tao. Uy, nakilala mo ang Presidente. At eventually, it will be forgotten. It is temporal. But look at the gain we have in the glory of Christ. It is salvation, eternal life, and life and eternal life. That is according to His righteousness and His glory. Ito yung problema ng tao. Minsan, minamaliit natin yung glorious grace ng Diyos na nakay Kristo at ine-exchange natin sa material things na meron sa mundo. But let us look at the greatness of His grace. Look at the greatness of His glory. Imagine meeting, seeing, conversing with the Creator and Sustainer of this world. Meeting the one who saves you and who loves you. Imagine kung ano yung pinagbayaran ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. It is the great sin that we can never pay sa ating mind at sa ating will. Hindi ba natin nakikita ang malaking bagay yung kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo? At tinitignan natin itong secondary necessity sa ating buhay. Tignan natin si Paul sa Corinthians, 1 Corinthians chapter 15, verse 9, kung paano siya naapektuhan sa kanyang pag-meditate ng glory ni Kristo. Sabi dyan ni Apostle Paul sa mga taga-Corinto, verse 9, for I am the least of the apostles, unworthy to be called apostle, because I am persecutor of the church, but by grace I am what I am, and His grace towards me was not in vain. On contrary, I worked harder and of them, though it was not I, but the grace of God that is in me. Nung nakita niya yung glory ni Kristo sa krus ng Kalbaryo at namit niya si Kristo, nakita niya yung kanyang kawalan, yung kanyang unworthiness, yung kasalanan binayaran ni Kristo sa krus ng Kalbaryo na kanyang kinunit. At gayon din nakita niya yung dakilang biyaya ni Kristo at ikilala niya na ang kanyang kinabubuhay ay mula lamang sa biyaya ng Panginoon. It brings us to humility. It brings us also to great adoration sa Kanya. Kaya naman, nasabi mo,
doon sa Ephesians chapter 1. Praise be the Father of our Lord and Savior Jesus Christ. Yun ay mataas na pagbibigay ng papuri sa Panginoon. At after niyang sabihin iyon, ay pinaalala niya yung ginawa ng Diyos sa kanyang buhay sa pamamagitan ni Kristo. Again, tignan natin ang ating passage. It is through Christ's glory that we have eternal life, and it is through Christ's glory that we have faith. Faith is our receiving hand for the great grace of God. Kaya yun yung ating pwedeng makita dyan, mga kapatid. Jesus Christ is the light that enlightens the eyes of those who belongs to Him. To know God and to have life. Maging yung biyaya ng pananampalataya ay mula sa glory ni Kristo. Kung wala yung buhay ni Kristo, paano natin mauunawaan na ang Diyos ay nagliligtas ng makasalanan? Paano natin makikita na ang Diyos ay banal, na ang Diyos ay matuwid? Paano natin makikita na tayo ay puno ng kasalanan comparing to the person of Christ? That is why it is important to ponder upon the glory of Christ for us to be aligned in His glory, in His righteousness, in His holiness. Sabi na dyan sa verse 3, ang eternal life ay knowing God through the mediation of Jesus Christ. Ito ay may kasing kahulugan sa John chapter 8, verse 12. I am the light of the world. Who follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. Knowing the Father means eternal life. Paano ito nagkakaroon ng epekto unang-una sa ating kaligtasan? Gayon din sa ating pamumuhay bilang isang tagasunod ni Kristo. Iniisip ba natin na tayo ay may buhay dahil nagpa-function tayo sa mundo? We can do things, we can acquire things because we have job that supplies it. That is not right. Ang sinasabi ni Kristo dito, ang makilala ang Diyos, ang entrance sa eternal life, at ang eternal life ay sustained by His mediation. Ang tunay na buhay ay pamumuhay na naaayon sa kabanalan na nakita kay Kristo, sa katwiran na nakita kay Kristo. Kaya nga yung delight ng Father ay patuloy kay Kristo. Ngunit tayo, kung walang pananampalataya kay Kristo, how good it is, magtawid ka man dyan ng isang daang matanda sa kalsada, yan ay hindi pleasing sa ating Panginoon. Ang tanging pleasing sa Kanya ay ang pananampalataya kay Kristo na nagbubunga ng buhay na walang hanggan. It means, doon sa pananampalataya pa lang natin, nag-umpisa na yung ating eternal life. Nagkaroon na tayo ng buhay na walang hanggan kay Kristo. Ano yung importance ng pondering kay Kristo? Dahil without knowledge about His glory, about His power, about His work, hindi natin magagawang sumunod at hindi natin magagawang tumugon sa pananampalataya sa Kanya. Hindi natin magagawang maging pleasing sa ating Panginoon. At yan yung ating pinupunto. Jesus Christ sustain our life through His continuous revelation of the glory of God. Again, let us look back doon sa ating Old Testament passage. When the time doon sa lumang tipan na ang karunungan ng Diyos ay nandoon lamang sa mga propeta at mga pari sa templo sa Jerusalem, secluded lamang sa ilan. Ngunit ngayon ay namasdan ng buong mundo yung glory ng Kristo. Ang buong karunungan ay dumaloy sa mundo
At higit sa lahat sa mga hinirang ng Diyos at sa mga nananampalataya sa Kanya. Kaya naman yung Ephesians chapter 1, verse 3 to 10, ay napakaganda. Natignan natin na pag inaalala natin yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay, ito yung ating nagiging tugon sa Kanya. Ang mataas na papuri. Ito ay nagdudulot ng mataas na pag-alala at mataas na pagpupuri. Ganoon din, righteousness and holiness sa ating pamumuhay. Bakit tayo madali na nag-fail na mag-respond doon sa truth ng Panginoon na konting problema lang na kulangan sa ating sa ating salapi para sa ating pangangailangan na tetempt agad tayong magdaya. Bakit tayo nagtetempt agad sa kasalanan? Dahil hindi natin tinitignan na mayroong banal na Diyos na tinitignan tayo at umiibig sa atin. May banal na Diyos na galit sa kasalanan. Bakit tayo nagtetempt na gumawa ng kalokohan sa trabaho? Dati hindi natin tinitignan yung kabanalan ni Kristo despite the suffering, the great suffering. He remained obedient and faithful unto His Father. Walang mabisang gamot dito mga kapatid, o solusyon dito, kundi ang patuloy na alalahanin ang kabutihan ni Kristo. At kay Pablo, sa kanyang mga sinulat na epistle, hindi mawawala sa kanyang introduction ang pag-alala sa glory ni Kristo at gayon din sa grasya ni Kristo. Dahil dito nagsimula ang pananampalataya at ang eternal na buhay ng mayroong bawat isang mananampalataya. Kaya ang challenge natin mga kapatid, saturate our mind to the glory of Christ that is in the gospel. Seek the glory of Christ sa preaching at sa devotion. Amplify the glory of Christ. Yung gospel ni Kristo ay nag-amplify sa ating mga mata ng kanyang majesty. Turn your mind to the preaching of the gospel every time na ito ay naipapahayag. Maging diligent ka sa iyong devotion. And also, seek Christ sa fellowship. Take the rebuke and exhortation of the church. Be amazed doon sa glory ni Kristo na nakikita natin sa buhay ng ating mga kapatid. Na bagamat sila ay nagdurusa dahil sa tribulation, sa suffering ng mundo, they remain faithful sa righteousness at sa holiness ng ating Panginoon. They remain faithful to the one who saves them. Seek Christ doon sa sacraments na ang napaka-imposibleng maligtas na tao doon sa baptism ay binigyan na ng buhay. Inilibing yung dating makasalanan at bumangon si Kristo sa ating mga katawan. Sa Lord's table, na yung dugo at laman ni Kristo ibigay sa atin. Mukhang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Tinitignan ba natin ito? Nagkakaroon ba tayo ng excitement sa mga sacraments? Tignan natin yung glory ni Christ na kung saan nakita na na kung hindi dahil sa kanyang buhay, pamatayan at muling pagkabuhay, wala tayong karapatan sa mga sacraments na ito. Kaya nga ito ay nararapat lamang sa mga mananampalataya at sa mga in good standing sa pananampalataya. Ngayon kung ito ay nasa kasalanan, tignan mo ang sacraments na iyong karapatan dapat na ine-enjoy dahil ikaw ay naniniwala kay Kristo. Seek the glory of Christ in sacraments. Seek the glory of Christ in fellowship.
seek the glory of Christ in preaching? May excitement ba doon sa iyong pagpunta sa Lord's Day para marinig ang mensahe ni Kristo na siyang namatay para sa iyong kasalanan, na siyang nagbigay ng buhay para sa iyo, at para dun sa mga wala pang pananampalataya sa Diyos, hindi mo na enjoy yung glory ni Kristo hanggang hindi ka nananampalataya sa Kanya. At matatagpuan mo yung glory na sa pamamagitan ng gospel. At sinasabi ng gospel, hindi by your works, hindi by your mind, yung kaligtasan, di bagkos ito ay nagmumula sa mayamang grasya ni Kristo. Tignan mo yung iyong gawa ay nagdadala lamang sa iyo sa higit na kasalanan. Ngunit kay Kristo ay may kapahingahan at buhay. Sa ating pangalawang punto, hindi lamang dapat natin i-remind yung ating sarili sa glory ni Kristo, but always respond to the grace you have in Christ. Sa verse 4, sabi na, Christ glorified the Father by clothing the Father with majesty through His life, birth and death, and resurrection. Ano yung pinapakita ng buhay ni Kristo na may nagliligtas na Diyos, may tunay na Diyos at may banal na Diyos? Ano yung pinapakita ng buhay ni Kristo? Na lahat maliban sa Kanya ay makasalanan. Ano yung ipinapakita ng kamatayan ng ni Kristo? May mabuting Diyos na siyang nagliligtas. Ano yung ipinapakita ng resurrection ni Kristo? Na ang Diyos ay nagbibigay ng buhay at tunay ang Kanyang pangako. At hindi yun nag-divorce doon sa redemptive plan, bagkus yun ay kasabutan at yung pag-execute ng redemptive plan ng ating Panginoon. Kung lamang maiwan sa ating kaisipan yung glory ng Panginoon, ito ay dapat mag-ignite sa ating puso na tumugon sa buhay, sa kabanalan, at sa kabanalan at sa katwiran ng ating Panginoon. Makikita natin yung buhay ni Kristo is all to glorify God, is all to glorify His Father. Ngunit kung walang pananampalataya kay Kristo, hindi pleasing yung ating mga gawa. Kaya naman yan yung ating dapat na makita rito. The death and resurrection of Christ made all believers new creation. Sabi natin kanina na yung kalangitan ay dinala ni Kristo para makilala natin ng Diyos, at gayon din naman ang mga taong hiniram niya ay dinala niya sa kalangitan, nasa bagong state na, at sila ngayon ay mga bagong creation, may bagong appetite, may bagong pagnanais. Ito ay ang masunod ang Diyos. Paano nangyayari ito? Na pag nakita natin yung buhay ni Kristo, hindi lamang ito para mamangha tayo, ngunit katulad mong sinabi natin example kanina, doon sa presidente na ating hiningin, ito ay nakaka-apekto sa ating pamumuhay. Kikilos tayo ng naaayon doon sa ating tinanggap, sa ating patuloy na kinikilala, which is si Christ. Sabi sa Corinthians chapter 5, verse 17 to 28, if anyone is in Christ, he is a new creation. Ang luma ay patay na. Wala na. Ang nabubuhay na ngayon ay si Kristo sa atin. Sa pagkakita natin sa kamatayan ni Kristo, nakita natin yung kadumihan ng ating kasalanan. At those who profess that they believe in Christ but have pleasure pa rin doon sa kasalanan, questionable yung pananampalataya natin sa ganyang kaisipan at sa ganyang paniniwala.
ang appetite na natin ngayon ay naayon doon sa kabanalan ng ating Panginoon. You are a new creation. Ngayon ang problema, mga kapatid, iniisip ng mga most Christian think that it is enough that they know God o meron silang great amount of knowledge about God at i-neglect na yung exercise ng pananampalataya by living according to the knowledge that they have received from God. Sa ganitong sitwasyon, ang isang Kristiyano ay nagkakaroon ng pag-question sa kanyang pagiging new creation. Hindi nagme-make sense na ako ay new creation. Bakit hindi pa ako ginagawang obedient ng Lord? According sa knowledge na ating alam, let us be reminded ng ating Panginoon. Let us be reminded by Christ. His Father gave him a promise ng glorification. Ngunit nag-under lamang ba si Kristo at hinayaan niya na ang Diyos ang magkilos sa Kanya? Merong voluntary sacrifice o merong voluntaryong pagkilos at pagtugon doon sa mga tinanggap na pangako at gayon din katotohanan sa Diyos. Katulad ni Kristo na nagkatawang tao, tinanggap na yung maging under ng law dahil siya ay mayroong full knowledge doon sa pangako ng kanyang Panginoon na ito'y mangyayari para sa good pleasure ng kanyang Ama. Ito rin ay tumatawag sa atin to respond to the glory that we have in Christ. Yung majesty na tinatamasa ni Kristo, His righteousness, His glory, He also clothed in us. At kailangan suotin natin ito ng palagian. Dahil sino ang magtatanggal ng robe of glory ni Kristo kung ito ay tinitignan niyang pinnacle of blessing and pinnacle of beauty in His life. Ang pinupunto natin dito, Jesus Christ clothed us His glory. That is why our life is pleasing to God. Bakit ka nakakapag-respond sa kabanalan at kabutihan? Dahil nakita mo sa persona ni Kristo ang tamang pamumuhay. Dahil nakita mo kay Kristo ang katanggap-tanggap na alay ng Diyos para sa kaligtasan. At itinuturing mo na ang iyong gawa ay hindi sa iyong sarili. Bagkus ito ay sa pamamagitan ng Diyos. Remind natin yung meditation ni Pablo sa 1 Corinthians 15, 9-10. Na tinuturing niya na yung kanyang gawa ay mula sa grasya ni Kristo at hindi sa kanyang sariling kakayanan. Remember, yung kanyang minimeditate at pinipreach sa Corinthians doon is about resurrection of Christ. It is about the glory of God. And also, we can ponder doon sa katotohanan sa pag-shine ng glory ng Lord sa mukha ni Moses sa Exodus 33:18-20 at Exodus chapter 34, 29-35. It is inevitable that Christ shine on us when we have faith in Him, when we believe in Him. Tignan natin si Moses. Nung nakilala niya nakita niya yung glory ng Panginoon, yung buong kagandahan at kapangyarihan ng Diyos, ito'y naka-apekto sa kanya. At ang ibig sabihin nito, mga kapatid, ay hindi dahil si Moses ay magaling, kundi yung glory ng Diyos ay nag-reflect sa kanya, sa atin, sa mga nanampalataya, lumiliwanag si Kristo. Pag tayo ay gumagawa ng ayon sa kalooban niya,
at kinikilala itong hindi sa ating sariling kakayanan, bagkus sa grasya ng Diyos na siyang nasa atin. Huwag tayong maging karoon ng kaisipan ng legalism, mga kapatid, ang pagsunod sa commandment ng Lord. Marami akong alam at hindi ko na kailangan ng commandment ng Lord dahil legalism yan. Maling kaisipan yan, mga kapatid. Ang answer natin dyan ay hindi yan legalism. Kung ito ay rooted, ang ating pagsunod at ang ating pamumuhay ayon doon sa delight natin sa ginawa ni Kristo, ito ay katanggap-tanggap sa Kanya. Ayon doon sa glory ni Kristo, ito ay katanggap-tanggap sa Kanya. Kaya yung exhortation ni Paul sa mga taga-Philippians sa chapter 12 ng Philippians chapter 2, work out your salvation with fear and trembling, or with fear and trembling. Hindi ibig sabihin na ito ay matakot tayo, mangatog tayo sa Panginoon. Ang ibig sabihin nito ay may pag-iingat doon sa grasya ng ibinigay ng Panginoon. May pag-iingat sa buhay na ibinigay sa atin. At again, huwag natin i-miss out yung word na work out your salvation. Ipamuhay mo yung iyong tinanggap na buhay mula kay Kristo. At ang ating challenge dyan, mga kapatid, glorify God according to the glory we have in Christ. Marahil magreklamo tayo na napakahirap ng mga kautosan ng ating Panginoon. Ang ikinokorek dito, mga kapatid, yung heart. Our desire to live according to the gospel of God, according to the glory of God, not neglecting or always meditating upon the life that we have in Him. Always meditating about the grace that we have in Him. Marahil ikaw ay nasa suffering ngayon. Marahil ikaw ay nasa kasalanan ngayon. Ngunit sinasabi ng ating Panginoon, meditate His glory and meditate the life that you have in Him. Meditate His robe of majesty na inilagay sa iyo. At patuloy kang mamuhay sa kabanalan sa Kanya. Yung importance, mga kapatid, ng meditating the glory and the promise of God in Christ will affect our lives. Ito ay magkakaroon ng mabungang buhay at isya-siya sa Kanya. Kaya yung sa John chapter 15, we are grafted in Christ. At tayo ay mamunga sa pamamagitan ng Kanyang sustenance of revelation. His sustenance of work sa ating buhay. Sa ating pagtatapos, our life is fruit of the revelation of glory of God through the majesty of Christ in His person and His work. Ang ating buhay ay bunga ng revelation ni Kristo sa revelation ng glory ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kaya tayo ay may pananampalataya at meron din tayong pamumuhay at meron tayong buhay na naaayon sa kabanalan, sa katotohanan at sa katwiran ng ating Diyos. Let us pray. Father God, you are good and you are good. Maraming salamat sa umagang ito na ibigay mo sa amin. Dalangin namin, Panginoon, na manatili yung karunungan ng glory ni Kristo sa amin at hindi namin maliitin yung tinamasa namin biyaya ng grasya sa pamamagitan ng kanyang palataya at muling pagkabuhay. Dalangin namin, Panginoon,
na ito ay magbigay ng pagkamangha palagi sa amin, excitement sa amin na makita yung kadakilaan at kapangyarihan ni Kristo sa aming buhay at magdala ito ng apoy sa aming puso upang tumugon doon sa buhay ng aming tinanggap bunga ng regalo ng pananampalataya sa kanyang kamatayan at sa kanyang naging pagkabuhay. Duwalhatiin ka, Panginoon, sa iyong dakilang biyaya kay Kristo. Ang aming dalangin ay ilalagay namin sa kanyang pangalan na siyang kumagitna sa iyo at sa amin. At ikaw ay mapapurihan at ang anak ay mapapurihan. Amen.